Isang matinding eksena ang nasaksihan sa Kongreso matapos patumbahin ni Vice President Sara Duterte ang mga tinaguriang buwaya na pumipigil at umano'y nagnanais makisawsaw sa pondo ng Office of the Vice President. Ayon sa ulat, bigo si Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kaalyado sa tangka nilang kontrolin at ikutan ang budget ng OVP matapos mismong depensahan ito ng pangalawang Pangulo sa harap ng publiko. Sa mainit na pagdinig, buong tapang na iginiit ni VP Sara na hindi siya papayag na gawing laruan ng politika ang pondo ng kanyang opisina. Sa harap ng mga mambabatas, inilatag niya ang mga proyekto at programang nakalaan para sa serbisyo publiko at hindi para sa bulsa ng ilan. Dahil dito, nabaligtad ang sitwasyon at tila napahiya umano si Romualdez nang Dahil mabigo dito ang kanyang panig papuri mula sa ilang maharang ang sektor budget na nagsasabing matatag na liderato ang na reaksyon ipinakita ni mula VP sa Sara publiko. laban sa mga tinaguriang Dahil buwaya sa pangyayaring politika. ito, lalo pang tumaas ang Subalit, imahe ni VP nananatili pa rin Sara sa malaking mata ng tanong kanyang kung mga ano ang magiging taga-suporta, epekto nito sa habang relasyon patuloy ni namang VP Sara binabatikos ang at ng liderato ng Kamara. Kongreso. Magbubunga kaya ito ng mas ng malalim na banggaan sa kapangyarihan? ng dalawang kampo? Abangan ang mga susunod na kabanata. Sa tensyong siguradong yayanig sa politika ng bansa. At yan nga ang mga balita ating aabangan ngayong December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinsilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang maipaliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. No? Okay, so next question na po. No? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura. Kaya naman sila. Meron pang shell joke, no? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss. Ay, sorry. Uy, nawala. Naku.
So, yun na nga po sinasabi, ladies and gentlemen. Napakalinaw po nun. Even if na-archive, may motion pa eh. So, ibig sabihin, kahit pa paano, hindi pa pwedeng pag-usapan dito yan. Kasi gagamitin nyo yan sa akin eh. Di ba? Kaya nga may ganun yun, di ba? Meron tayong karapatan na hindi magsalita. Di ba pag hinuli ka, may Miranda rights ka, di ba? Parang sasabihin sa'yo na meron kang karapatan hindi magsalita at maghanap ng abogado mong tatamad-tamad galing sa gobyerno. Ganon, di ba? So sasabihin yun para hindi ka magsasalita, di ba? Kasi nga, pwedeng gamitin sa'yo yung mga sasabihin mo. Ngayon, meron pang motion sa Supreme Court. Ibig sabihin, maybe there is a possibility na mabuhay yan, lalo na si Soto. So, why would I answer you? Tama, mali. At saka bakit ba? Sinabi na nga confidential funds, di ba? Ano to? Pag sinabing confidential, ibig bang sabihin nito, confidential? Pag sinabing confidential, kailangan paalam sa lahat ng tao. Huwag naman po tayo tatanga-tanga, sir. 70 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando. Ayan ang... tama. Tapos na pala yung sinabi niya. Okay. Ito pa. Malupit to. Grabe ha. Grabe yung banat ni VP Sara Duterte dito kay Romualdez ha. Uy, may balita ngayon ha. Breaking news ha. Habang ginagawa natin tong video na to, breaking news po ha. Magli-leave of absence daw si Romualdez. Naku, hindi ako papayag dyan. Dapat managot pa rin siya. Hindi pa pwedeng leave of absence lang. Dapat talaga tanggalin na. Leave of absence pa. Ano yung pagka humupa na ang mga ingay ng taong bayan, babalik siya. Mag-resign ka na, speaker. Mas maganda nga, mag-resign ka na sa bilang congressman. Mas maganda nga, dumiretso ka na sa bilibid. Biro lang. Walang ganun. Biro lang po yun. Di ba? Eto, pakinggan natin yung sagot ni VP Sara Duterte patungkol sa, alam mo yung Baybanon tsaka kay Marcos dito. Tanghali po. Baka na po aware po kayo sa recent notes po ni Cavite Representative Kiko Bagzaga sa House. Parang china-challenge na po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget ng 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. On others, no? Baka meron din po kayong comment sa independent commission po. Anong position? Baka may comment. Pag ikaw presidente pa, Pinapasok sa may tapos alam mo na kung anong nangyayari. Yan. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Magkaantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon na? Optional kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Ito sinasabi ni VP Sara Duterte, di ba? I mean, bakit mo pa kailangan ng commission
napaka-obvious naman na. Napaka-obvious na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang proyekto. Dahil ang pinakapunot dulo niyan ay yung budget. Budget ang usapan dito. Kaya nagkaloko-loko itong ating mga proyekto dahil sa lintik na budget na yan. Bakit kailangan mo pa ng komisyon at saka ang tagal mo? Ang bagal mong kumilos. Lintik yan. Matatapos na termino mo. Yung komisyon mo, komisyon lang ata yun eh. Na, hindi ka nabigyan ng komisyon? Hindi, biro lang. Hindi kasi, di ba, nakakairita, ang tagal-tagal, ang bagal mong kumilos. Naubos na yung pera ng taong bayan. Ala, sige. Oh, yung komisyon ko, ano? Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribing. So, ikaw ba, Presidente ka ba? Lalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Tama. Correct. Yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. Na cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, wala siyang ginawa. Niya is nag-change topic siya. So, ito ladies and gentlemen, malinaw to. Sinabihan na ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos noon na kinakatkong ang pera ng DepEd. Diba? Kinakatkong ng pera ng DepEd at tinuro niya kung sino. Binanggit niya yan si para daw sa kila Zaldico at kay Romales. Kaya nga niya sinabi si Zaldico at si Romales Kasi nga kinakatkong daw. Okay. Sinabi na daw niya yan kay Marcos. Anong sinabi ni Marcos? Change topic ang walang niya. Pambira, Parang ikaw yung mga yung mga lalaking merong mga kabit Yung tinatanong ka, biglang change topic. Ano pa bang komisyon? Anong true komisyon? Ano bang investigative body pa? Kailangan mo. Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan na bahay sa abroad. Diba? Ma'am? Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang... Alam mo kung paano yung hindi niya alam yung kung gagawin, gumaganyan-ganyan pa siya. Are you teary-eyed, Mr. President? Yun ang ibig sabihin ng hindi niya alam kung anong gagawin. Tama mali. Ay, sus. Mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Nagmamadali ang Pilipinas, siya lang ang hindi. alam nga nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng WhatsApp. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po pa talaga kasuhan na si Speaker and si Saldico sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late Nothing na nga siya nothingness na ang ginagawa. Wala nang ginagawa ba? So, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon Yung nagtatanong kasi condescending Kala mo Hindi naman siya speaker noon. Ibig sabihin, hindi pa siya nakahawak ng ganong, alam mo yun, desisyon pagdating sa budget. So how would I know?
O, kasi condescending ka eh, para bang tinatanong mo, di mo alam na masama siya nun? Ah! Nayari ka, Brad. Pati ikaw nabanatan. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases Wala pa that yun were filed noon. here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang Yung cellphone, pakibaba. at Sungit to na. naging campaign Joke lang. manager lang naman Bira siya lang, bira by lang. default kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Then she's still the vice president. Ayaw, The ladies reason and for the gentlemen, ang travel lupit is talaga ng mga business, birada but at mga she could banat po also ni VP Sara travel Duterte. Kitang-kita nyo for naman. in her Talagang personal capacity, wapak, but she's diba? the Ika vice nga, wapak president. na I wapak. believe the Hindi kasi alam. president, but with all due respect with my colleague. Mr. Chair, just to respond po, no, this is just a mere question. Whether Hindi, madam, stupidity yung question mo. Hindi, sabi pa naman nila matalino ka kasi nakita ko kino-compare ka doon sa doon sa pangalan nito yung si Barsaga, yung batang Barsaga. Kino-compare ka doon matalino ka daw eh. Bakit yung tanong mo pantanga? Tanungin mo pa ba yan? Kung personal yan, kailangan mo ba ng security dyan? Inang tanong niya, no? Nakaka-irita. Buti wala ako dyan. Ma-ethics talaga ako dyan. Pag ako naging congressman, sigurado ethics abutin ko. Oh. the nature of the trip is personal or business po, no? Or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personnel and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, Yan, malinaw yan ha. Yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President, pag personal ang lakad ko, hindi niya kailangan yun. Naturalmente. Alam mo, nakakairita rin naman yung may kasakasama ka na mamamasyal ka. Di ba, siyempre, family first. Family talaga. Oh. Hindi mo pwede isasama yung mga nasa opisina mo. Personal yun eh. Yun ang sinasabi niya dito. Pero pagdating sa secure o sa magsisecure sa kanya, wala siyang choice doon. Kailangan siyang bantayan. Bakit? Unless gusto niyo talagang mategi na siya, di ba? those were the trips that the 3 personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Malina, it is decided by the Armed Forces of the Philippines. So, yun, grabe Malinaw na malinaw po yan, ladies and gentlemen. Kaya sabi ko sa inyo, nayari yung mga nagtatanong dito. Isa pa ito, nayari din to. Kasi alam mo, ewan ko bakit may mga tangang tanong Hindi ko mag-gets. Ba't ganun May mga talagang taong kunwari, nakaupo ka, kumakain ka na, di ba? Kumakain ka na, binatatanong sa'yo, sir, mag-isa lang po kayo? Tangina, may nakita ka bang iba? Kumakain ka na, sana kung nakaupo ka pa, tipong hindi ka pa, kumakain ka na eh. Mag-isa po kayo? Di ba, Hindi kasi alam mo, minsan may mga ganun di ba? Pupunta sa coffee shop, tatanong, may alak kayo dito? Coffee shop yun, Wala naman sila sa Europa, di ba? I mean, pwede yung may ganun. Yung mga tanong na ito pa, isa pang tanong to na ewan ko kung saan nanggaling. Congressman Antonio Tenio.
Basta talaga mga Maraming- mga ganitong karakas, mga taga-bundok eh. Salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement, and lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng 1 o 2 araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito, at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Bakit ako tinatanong mo tungkol sa COA? Kung hindi sumasagot ang COA, bakit ako tinatanong mo? Parang ganun sagot niya. Ako na lang mag-re-rewards ng mga sinabi ni VP Sara Duterte. Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Tungkol sa COA yan Bakit si COA ang tanungin mo? Ilan yung... Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Nagsubmit po. Ibig sabihin po ladies and gentlemen, wala kang pakialam. COA ito COA matters ito. Wala kang pakialam. Ba ng appeal ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang Notice of Disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung Notice of Disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung Notice of Disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records,
and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay Napaka-obvious kasi nung kanyang tanong di ba? Napaka-obvious Halatang halata ka. kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinsilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million.